Epekto ng high tide sa Dagupan City, posibleng tumagal pa ng isang buwan ayon sa PARMC. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Ganito ang sitwasyon sa panulukan ng A.B. Fernandez at Burgos Street noong kasagsagan ng baha sa Dagupan City. Baha na sinasabayan pa ng high tide. Ganito na ngayon, walang baha, malinis ang kalsada at maayos na nakakabiyahe ang mga sasakyan. Mabilis na rin kasing humupa ang bahang dulot ng high tide dahil pinapump out din ng mga kawani ng City Engineering Office. Pero ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center ng CDRRMO, posibleng maranasan pa rin ang epekto ng high tide nitong buong buwan ng Oktubre. Ang high tide scheme ngayon, the whole week nasa 1 metro siya na mahigit. Tapos the following week, medyo below 1 meter. Maaga na rin nagbabala ang otoridad sa publiko sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo. Base sa rainfall forecast ng Pag-asa, makararanas ng malakas na pag-uulan sa Pangasinan simula bukas ng tanghali hanggang tanghali ng Sabado, October 4. Expected ho, meron tayong 100 to 200 millimeter ng rainfall. Kaya, based on Pag-asa, bukas is nasa orange level po tayo. Ibig sabihin, posible ang pagbaha sa mga urbanized area, low-lying areas at malapit sa ilog. 10 probinsya pa ang nasa orange rainfall warning. 8 probinsya ang nasa yellow rainfall warning at 2 sa ilalim ng red rainfall warning, kabilang ang La Union at Benguet. Habang maaraw pa at maaliwalas pa ang mga kalsada, sinasamantala ng mga toda ang pumasada upang kahit papaano makabawi sa nawalang kita noong kasagsagan ng baha. Makakabawi na ng konti, sir. Sana dire-diretso ng walang baha para yung mga estudyante may pasok kasi doon kami kumukuha ng pasaheros . Sa ngayon, nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang buong Pangasinan dahil sa epekto ng Bagyong Paulo. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Turida, One North, Central Luzon.